Doon ay mga higayon sa kinabuhi na atong pagtuo sulayan. O it is tested not by abundance, but sometimes by loss. Ang Lazala family and Ignacio family na test ang ilang faith not by abundance, kundi pinaagi sa kinabuhi na nawala. Kung kita mahigugma pag-ayo sa usang katao, o kunya, kalit nga diin siya mawala ka na to. Bisan pa o kung sa naka-faithful nga alagad sa Diyos, dili ta exempted sa maong sakit nga ito ang agyan. None of us are exempted sa kalit klase nga pain o ano na siya ginatawag sa study of grief. Kaguol, nasubo, nga magharag o kaluya, kawala o kanasi, kawala o kalipay o karayos kinabuhi. Kanang simple word nga grief, real na siya na mahinawo sa katao. Usaron na siya kapulong, pero naan na siya dagang sulod sa kinabuhi sa tao kung na ang grief. Usahay, ma-feel na ito ang less na motivation, di na taganahan, bangon o sayo. Kay naan na sa grief, di na taganahan, o natay, kanang palamba, di na ka sa una, enthusiastic ka, gawin, dili na kay nata sa point of life that we are grieving. And grief is real. Tinuod na siya, di na siya pwede tingnan nga, kawit, kung tinuoy, kanara, magulo lang. No! According sa studies sa mga scholars, especially katong nagtuon about sa ato ang mental and emotional stability, ang kaguol o sa real struggle sa kinabuhi sa tao. And one of the most worst or kanang painful contributor of grief is kanang mawalan ka mahal sa kinabuhi. Kasi hindi na nakawalik. Mag-uol man ta kung wala ang anong butang, magbuwa ang anong motor, pero maayaw mo na siya. Basta na may bata. Pero ang point niya is, pwede pa siya mag-resort kay basta kayo may takot ka, pwede maayaw. Pero kung ang pinabuhi na ganyan mo wala, dito na siya, maniliin lang na wala na ibalik. Ang hatag na ito o paglaog, tungkol kay ang anong minahal sa kinabuhi na si Mamaga, may kinabuhi siya sa iyong pagtuo. So, sure ka, makikita ka niya sa langit. Okay, ako, sure ko. Muna ka, maliburo ko itong makita ito mo sa langit. Maliburo kita. Especially ang pamilya, ay sila na kinabuhi ng sa faith, na safe faith na ang mamawala. Grief is real. It is not a sign of weak faith. No? Sign na yung mga tao na insensitive kaayo na kung na yung mga tao na members family o yung buol, isang udugay na mag-uul niya ako sila. O sa anong definition, kamayan wala na niya magtuhoy. No, hindi na ito mag-define ang faith niya sa bahay. Kaya ano mga nasubo, sa nagtuhoy na sa Diyos, tao yan. Natay ito na kagul. It is not a sign of weak faith. It is an evidence of deep love. Paghigugma. Lalong na paghigugma. We will study sa Word ni Lord. Mag-journey kita karon sa Word ni Lord sa 2 Corinthians chapter 1, verses 3 to 4. Na nagayon sa diha, praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from our Lord. Before na ito i-build ang passage, nag-aanda mo o usa ka example na ang grief is real. Katong panahon na si Jesus nihila. One of the shortest verse sa Bible, ang John 11:35, Jesus wept. Pero nihila ko man si Jesus, wala naman siya mabanaw niya sa Lazaro. Ang point ba, mag-uwan naman siya ang panahon na. Gamanan na siya niya. Pagulog siya nga, di imposible siya nga erase, balik si Lazaro. Pagulog siya nga after sa iyang waiting, ikabanaw niya si Lazaro. But why na si Jesus nihila? Jesus wept. Usa kini siya shortest and yet one of the most powerful verses of Scripture.
Kaya bisan o kumalo si Jesus na kaya niyang buhion si Lazaro, Jesus still entered into the sorrow of the moment. Meaning, gibalik niya ang nag-uol. Wala niya, i-exempt ang iyang pag-ulit sa sorrow. And that will remind us na ang Ginoo usap, wala na niya gidali-dali na human sa atong nag-uol, pagkita tayo na ito na recover yung tao. Kailangan ang proseso din na ito ang nag-uol. And bisan sa nag-uol, He needs us. Ang Diyos dahil nag-minister ka natin. But when we grieve, we not grieve without hope. Kung yan kalindot na ito mga kasuhan, kung yan kalindot sa Lazada at Ignacio family, they are not grieving without hope. Dili parehas sa atong ba na wala, wala kasiguruhan ng ating langit, na nag-uol sila na matay ang ilang pamilya. Nag-uol din sila na atong bibir ng ilang pamilya. Pero ang Lazada at Ignacio family, ang Kamakobi family, ang relatives, ang mga community na mahal ng mga product, we grieve kay ang iyang absence, pero wala na nag-uol sa iyang eternity. We are sure kaya hindi na muli kung sa iyang faith. That's why, yung salina, we do not grieve without hope. Instead, we thank God within the pain. Salamat, Lord, ibisan sa kasakit na akan. We thank God for His presence, we thank God for His comfort, and we thank God for His promises because He is present and actively working in our lives. We thank Him for the life we were able to share with the one we lost. Salamat sa inyo sa kinabuhi ng mga lola na na-share niya na ito. For the memories that time cannot erase. For the love that continues to echo in our hearts. We praise God for that. And as servants of God, this season becomes a different kind of ministry. Lahi na po siya ministry. Different kind of ministry. Ngayon, abot na panahon niya, kaya comfort na atong nabati. Kung ang the same comfort na atong isulti sa uban na maka-experience ng the same faith. One day, ang Ignacio at Lazada family will do different ministry. Kaya ilahang comfort na dawat karoon ang leads nila ang grieving. Paano na comfort ilang ihatag sa uban kung panapit na naanak ko sila yung makita na naanali karoon ng mga kasubo. The same comfort ilahang mahatag. Unang ingon sa diha sa 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4, Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we will be able to comfort, that's different ministry, those who are in any affliction with the comfort with which we ourselves are comforted by God. For just as the sufferings of Christ, verse 5, are ours in abundance, so also our comfort is abundant through Christ. Ganahan ko ang ibubasa ng passage sa scripture kay gistate niya pag-ayo din niya ang the God and Father of our Lord Jesus Christ who is to be praised. Yan siya, He is the Father of mercies. Ano sa may meaning ang word na mercy? Meaning, to show mercy and concern with the implication of sensitivity and compassion. Meaning, ang mga nagluha nga muaga sa mga mata sa Lazada at Ignacio family, sisiniwa ang Diyos, wala ang Ginoo kung sa iya ibalik. He is the Father of all mercies, meaning He is also the God of all encouragement. Ano sa ibot pasagot niya? God will cause someone to be encouraged, to be consoled, either by verbal or non-verbal means. Natuo ko nga ang dasal ng pagbilang experience o encouragement gikan sa inyo. Kanya siya in all our hardship or suffering. Hardship, distress, affliction. Ang Diyos maluluyon kaayo. Umabot ang panahon na atong comfort na atong nadawat, mahimong gamiton na ito to encourage those ones na naabot sa mga affliction, which we ourselves are encouraged by God. God is described as the Father of compassion, the Father of mercy, the Father of all comfort, who comforts us in all our troubles. Aron kita usap mga kalasig na kaguban na nagkinahanglan ni Even in your brokenness,
para sa Dasala Ignacio and the Macaulay family. To those individuals na ato nandini karon from Zamboanga City, different places, even in your brokenness, I want to tell you this, that God is still shaping your testimony. Bisan sa inyong tungkol, God is shaping your testimony. It will be a testimony para magliyur, nalasayo. It will be a testimony para mag-flight, nalagarayon sa pagtrabaho o pag-eskwela. It will be a testimony para makairan na nakuyong din sa alali. It will be a testimony, it will be shaping of testimony para kanyang nunay para sa iyang pagbarot, bilamahan sa ilang mga anak. At it will be a testimony sa mga isuon ng mga roda, kay Marciano, sa lahat, kay ilang members sa family. It will be a different kind of ministry that will shape you. Nakamungan po sa mga gamiton sa Diyos pagkakot sa panahon ng grasik sa upan na itinangulan. So, asa din, kung mananglit karon ikapabilit kita sa atong kaguol, remember this, na dili na sa ipasabot na luya ay pagkuot. It's just that grief is real. You know what I'm subo. So if you are walking through grief today, please hold on to these three truths. God is still good. Maayong gahapon ang Diyos. God is still near. Doon gahapon ang Diyos. God is still working. Kumuhat gahapon si Lord. Posibleng naghila ka karon, pero ang comfort ni Lord dili absent. Ang iyang grasya wala mo delay, wala mawali. Ang iyang mga promiso wala na bungkag, wala na guba, wala na broken. And one day, in His perfect time, kanang imong sorrow, kanang atong sorrow karon will give joy. And it will give way sa others to find joy. Until then, pwede kang magsubok. Pero pabilin na ang imong pagtubo na kaangkol sa Ginoo. I want to tell this personally sa Dasala Ignacio family. Pwede ka po mo mapadayon sa kaguol. Di pa naman pwede ko ako sa inyo si kasi, di pa naman pwede ko na kung sa ako pwede kasulti. You guys may feel. But be sure na ang inyong faith na kaangkor niya po sa inyo. You can try if you want to, but keep trusting the Lord. Pwede ninyo sila, pwede ninyo ma-miss ang life ng mga roda, ang presence ng inyong roda. But be sure to keep praising God. Kanayon kayo pasalamat sa inyo. Why? Because even in loss, Christ remains our greatest gain. May the good Lord bless us sa pulong na iyang sa natin pagkakino. God bless sa Dasala na Ignacio family sa atong tanan na Negro, ni pamilya, ni Ginoo. Ayaw pag-isa na.